Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Siyempre po para po magkomento pong muli sa inyo ang Tambayang Makabayan, komento na inyong lingkod. Sana po nasa mabuti tayong mga kalagayan, mga kababayan, mga katambay. Ito po, komentuhan po natin itong pagpunta po ng dalawang senador, mga katambay, ang Padilla at De La Rosa, mga katambay. Nagpunta po sila para mag-imbestiga dito po sa Kingdom of Jesus Christ, mga katambay. At para po makita nila kung ano ang sitwasyon, kung talagang totoo na talagang maraming nilabag ang ating kapulisan, lalo sa pangunguna ni PNP Chief General Marbil at siyempre po ang nakatalaga po sa Davao City na si General Torre, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita sa UNTV at komentuhan po natin ang kaganapan, mga katambay. Lalain, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa KOJC compound? Tapos lang ng ocular inspection ng tatlong senador dito sa loob ng KOJC compound at kumpara noong mga nakalipas sa araw, kapansin-pansin na mas kakaunti ang bilang ng mga pulis na nakabantay dito sa gate ng KOJC. Ganon din ang mga nakabantay sa labas ng cathedral. Alas 10 kanina dumating si Senador Ronald De La Rosa sa compound. Sunod naman si Senator Robin Padilla. Bago mag-ikot sa De La Rosa, ay nag-usap muna sila saglit ng mga abogado ng KOJC. Kung dati ay bawal pumasok sa loob ng cathedral, kanina ay malaya sila nakapasok at walang nakaharang ng mga pulis. Pero pagdating sa loob ay wala na mga gamit at ilan pang nakakalat doon, pero makikitang may isang carpet doon na halatang binuksan at sinakip lang ulit. Pinasok rin nila ang umano'y secret door sa cathedral. Pagpasok ay nakita ang sinasabing holding area sa loob na ayon sa KOJC members ay doon na mamalagi si Apollo Kibuloy bago magsalita kapag may pagtitipon. Sunod na pinuntahan ang basement ng JMC College kung saan wala na rin mga pulis na nakabantay. Walang nakitang malaking hukay doon, taliwas sa kumakalat na video at larawan online, pero may isang bahagi ng sahig na may nakatambak na mga kahoy. Nang alisin ng mga ito ay tumambad ang sahig na tila hindi pa lubusang natutuyo na semento. Kaya pinatawag ang mga tauhan ng city building para suliin ang sahig gamit ang kanilang equipment para malaman kung basa pa ito ang semento o hindi. Kinumpirma ng city building staff na bago pa lang ang semento sa sahig batay sa naka-indicate sa kanilang instrumento. Sunod na pinuntahan ang hangar ng air assets ni Kibuloy. Sa oras na iyon ay dumating na si Senator Bongo, pati ang mga tauhan ng Commission on Human Rights na kasama na rin sa inspeksyon. Sa mga oras na ito ay nag-aabang pa tayo agad sa Senate hearing. Mamayang alauna ng hapon inaasahang isasagawa ang Joint Public Hearing Senate Panels kung saan inaasahang tatalakay ng isinasagawang operasyon ng pulisya sa KOJC compound para mahanap at mahuli si Kibuloy. Gagawin ang hearing sa building ng Sangguniang Panglungsod sa Davao City. At mamaya nga ay kanina hindi na nga nagpa-unlock ng panayam sa media itong tatlong senador. At sabi nga nila doon na lang mismo sa Senate hearing inaasa. Ayan pa mga katambay, humabol po pala mga katambay. Humabol, kaya naging tatlo po ang senador. Si Senator Bongo. At siyempre po, humabol din ang human rights, mga katambay. Yung huling-huli po ang ating human rights, mga katambay. Nakapagtaka lang po sa human rights, mga katambay. Napakalaki po ng budget ng gobyerno dyan. Binabudgetan po ng taxpayer yan. Taxpayer po ang nagbabudget sa human rights. Pero ngayon lang po sila nagpunta dyan. At kung hindi pa nagpunta ang tatlong senador, ang Go, Padilla at ang De La Rosa, hindi pa yata pupunta ang Komisyon ng Human Rights sa KOG o Kingdom of Jesus Christ. Hiyang-hiya naman tayo sa namumuno nito, mga katambay. Na talagang meron po yata kinakatigan, mga katambay. At hindi man nakita ang kung may kaganapan po at pang-aabuso ng human rights sa Kingdom of Jesus Christ. Nakakagulat po. It's amazing. Ito po, komentuhan po natin. Tingnan po, pinatotohanan po ang lumalabas na mga, sa mainstream media, napapanood po ng mga Pilipino na meron daw pong tunnel ang KOG
o ang Kingdom KOJC o Kingdom of Jesus Christ, meron daw po mga tunnel na sinasabi na doon daw nagtatago ang Kibuloy. Pero pinabulaan na naman po ng mga senador na nagpunta ron. Wala naman daw. At sinasabi, meron daw doon, basa pa at bagong semento na mukhang naghukay. Mukhang naghukay po. Ayon po sa senador, sa kanilang natuklasan, meron pong mga parang hinukay at sinementohan muli, mga katambay, ang kapulisan. Nakakagulat po. Yan po isang violation po yan, mga katambay. Dahil hindi mo pinaalam kung ano ang hinuhukay mo, tinabunan mo na lang. Di mo ba? At yung sinasabi na marami po ang kapulisan at isang damukal noong mga panahon na hindi pumupunta ang tatlong senador, ang De La Rosa, Padilla at Go. Nung sila po ay pumunta, di po ba? 2,000 po mahigit ang kapulisan doon. Di po ba? Nung kasagsagan po ng sinasabing dala-dala nila ang warrant of arrest para huli ng Pastor Kibuloy. Pero ngayon, nananatiling kakaunti na lang. May kapulisan pero kaunti na lang. Nakapagtataka, mga katambay. Dumating lang ang tatlong senador. Nabawasan na po ang puwersa ng kapulisan. Bakit kaya? Natatakot kaya na makita na sobra-sobrang dami ng kapulisan doon? Mga katambay? Dahil natakot din kaya sila sa sinabi ng dating Pangulong Duterte na marami silang nilalabag na batas at ganun din ang ating Vice President na yung ginagawa nila ay sobra-sobra na. Mag-i-implement ka lang ng search warrant pero ang dala-dala mo ay bata-batalyon. Di po ba? Mga tambay. At yung sinasabi rin ng magaling na abogado na isa ring professor ng law, si Attorney Torion, na talagang yung kaso naman ni Kibuloy, ayon po kay Attorney Torion, ay mahina lang naman daw kaso. At po pwede rin hindi dumalo ang Kibuloy. Dito po sa mga hearing kung isinasampa na po sa korte ang kaso dahil meron pong pinagbabasihan ang Attorney Torion. Di po ba? Ang sinasabi niya, si dating Senador Pampilo Lacson ay mas grabe pa ang kanyang kaso pero pinayagan ng korte na hindi na siya dumalo sa mga hearing. Di ba? Ang mga abogado na lang po ang dumalo sa hearing, mga katambay. Di po ba? At nangyari po yun. At napawalang sala po ang dating Senador Pampilo Lacson. At naging senador pa ng bansa. Di ba? Bakit pagdating dito kay Kibuloy ay kailangan po talagang puwersahin ang sinasabing sa bagay, yung sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte na nakasama na si Kibuloy sa sinasabing political harassment daw at demolition job dahil pag nakadikit ka sa mga Duterte ay check daw. Ayon kay Vice President Sara Duterte ay magkakaproblema ka, di po ba? Dahil ngayon nagkakaproblema na rin sa Kamara ang dalawang senador, ang Go at ang De La Rosa. Pilit na isinasangkot po ang dalawa sa Kamara, yung isa sa EJK o sa War on Drugs, ang bato, at ang Go naman ay pilit na ikinakabit sa Pogo, mga katambay, yung mga issue na yan. Kaya tama lang po na imbestigahan nyo, mga senador. Kayo pong mga senador ay sana po yan po ay makitaan nyo talaga at talagang makarating po yung imbestigasyon nyo. Makarating po talaga yan at tutukan po ng korte. Kailangan po kasi korte ang tututok po dyan at hindi po ang mainstream media at hindi rin po ang Kamara at ang Senado. Kailangan po natin ng hudikatura dyan, ang gumalaw dyan sa issue ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi po sa korte po nililitis yan. Hindi po sa mainstream media at sa Kamara at sa Senado. At hindi rin po sa opisina ng Presidente lilitisin yan. Di po ba? Kasi isa rin po kasing part yan komento ni Kamanong, para po kasi malihis din yata di umano ang issue po ng Commander-in-Chief sa droga ng kanyang pamilya at ng kanyang barkada
at ng sinasabing code name, white shirt. Isa po rin kasi ito sa nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong, para yung issue mawala at hindi pag-usapan, ililihis mo. Kaya ang Kibuloy, kung marami mang kaso si Kibuloy, haharapin niya ito sa korte. Hindi po sa hindi po sa mainstream media at hindi rin po sa Kamara at sa Senado. Kasi nawawala na po ng trabaho, hindi na po nakapagtatrabaho para sa mga Pilipino ang Kamara at ang Senado. Ang pinaglilingkuran na po ay yung mga sari-sarili nilang opisina, sari-sarili nilang ambisyon, sari-sarili nilang pamumulitika, ang tinatrabaho na lang po ng Kamara at Senado. Ayaw po nilang dalhin sa hudikatura yan, sa ating justice system. Umiiral naman po. Nahandyan po, isang damukal po ang ating mga huwes, ang ating mga judge. Bakit ayaw nyo dalhin dyan? At magtrabaho po kayo para sa mga Pilipino. Napakahirap na po. Wala po kami mga trabaho. Wala po kami mga pasukan. Mag-create po kayo ng mga trabaho. At ang aming sweldo, tutukan nyo po na maitaas. Ang Kamara at ang Senado, tutukan nyo po. Hindi ang tinututukan nyo. Yung inyong pamumulitika. Komento ni Kamanong. At yung naghihirap nating bansa, nagmamahalang mga bilihin. Ang tinututukan nyo, politika. Kaya wala po kayong natatrabaho. 2 taon na. Wala kayong natatrabaho sa mga Pilipino. Kaya kung ang payo lang ni Kamanong, tapusin na agad itong issue na ito about dito sa Kingdom of Jesus Christ at dali na sa korte. Dapat ganun po ang gawin ng 3 senador, Anggo, Padilla, at De La Rosa. Ipus po nila ito na usapin po ito sa korte. Tapusin na. Sa korte na lang magkita-kita, abogado sa abogado. At tanggalin na po ito yung issue na nakikisawsaw pa ang Pangulo, ang mga senador, ang mga congressman dahil nga politik Malapit na po kasi halalan. Kaya kailangan po magpabango. Kailangan po maging bida sa mainstream media. Lalong-lalo po yung mga tatakbong muli at gustong makabalik sa pwesto. Di mo ba? At syempre, kasama na dyan yung demolition job. Di ba? Dahil ang mga Duterte ngayon, kailangan bakbakan ng bakbakan. Siraan ng siraan. Dahil syempre po, komento ni Kamanong, ang mga Duterte kasi ang tinik. Tinik po sa kanila. Doon sa inaasam-asam nila na inaasam-asam nila na kapangyarihang hindi na mawala sa kanila. Kasi ang mga Duterte, hindi po kasi sakim. Hindi sakim, hindi greedy sa kapangyarihan. Dahil kung greedy po yan sa kapangyarihan at sakim, sana ang presidente natin ngayon Duterte. Si Sara sana ang presidente. Kaya lang, hindi ganun Bakit siya nag-vice? Di ba? Nag-busy siya. Ayaw nga niyang tumakbo. Kontento na siya sa mayor. Kaya lang siya napilitan tumakbo dahil sa ginawang pangliligaw, panghihingkayat, pangako. Napakaraming pangako ang binigay ng mag-ate. Ayon po sa Vice President, talagang hindi siya tinantanan ng Senadora Amy Marcos at ng grupo po at mismo ang Pangulong Marcos at ang mga barkada nito na isang damukal ang ipinangako na itutuloy lahat. Lahat ng gusto ni BP Sara ay gagawin sa pangako. Kaya lang napako mga katabay at tinangay po ng bagyo ni Karina ang mga pangako. Nasama po sa 5,500 flood control ang mga pangako sa Vice President. Yung sinasabing Luzon, Visaya, Mindanao, ituloy ang proyekto ng kanyang ama at higitan pa, dagdagan pa. Hindi nangyari. Kaya nabudol po ang Vice President. Binudol mga katambay. Ngayon, nabudol na, puro problema pa ang binibigay sa kanila. Puro patong-patong na gawa-gawa na para lang maging masama sila. Patong-patong na issue. Pero mga Pilipino, si Kamanong, gising naman si Kamanong Alam ni Kamanong ang mabuting politiko na nakakatulong sa bansa. Paano mo paniniwalaan ng isang politiko o ang isang gobyerno na wala pang napapatunayan 2 taon na para paniwalaan mo ang lahat nilang pinagsasabi na masama ang mga Duterte? Paano sasama ang mga Duterte? Wala ka pang nagagawa. Ang ginagawa mo ay puro tinatangay ng bagyo. 5,500 na flood control. Nabangga daw ng
barge o yung maliit na barko o panghila ng barko yata yon. Nawala na. Ang bilyon-bilyon. Tapos yung Maharlika Fund natin, Maharlika Fund, nasaan na? At yung isang damukal na tumatama sa loto, pera sa PhilHealth, di ba? Yung mga proyekto na hindi maipaliwanag, sobra-sobrang pera, bilyon-bilyon pamimigay ng ayuda. Yan po ba ang paniniwalaan ng mga Pilipino? Na lahat ng sasabihin nyo ay totoo? Na masama ang mga Duterte? Ganun po ba? Gising na mga Pilipino. Patunayan nyo muna na malinis ang inyong gobyerno at nagtatrabaho kayo sa mga Pilipino at ang mga Pilipino ang nakikinabang sa ginagawa nyo. Kasi ngayon, hindi Pilipino ang nakikinabang. Nakikinabang po yata puro politiko at ang mayayaman, ang mga negosyante sa ating bansa. Yung mga kartel nga lang, di ba? Mga smuggler ng bigas. Hindi mahuli-huli. Pinangako yan. Pinangako ng Pangulo yan. Tutugisin yan. 2 taon na. Sa hangin na lang natugis. Sa hangin. Nilipad na lang po ng hangin ang pangako. At yung 20 pesos na bigas, kahit hindi nga 20 pesos kahit sabihin na lang natin 25 o 30 pesos, matuloy lang. Napunta na rin po sa pangarap, mga tambay. Yan ang isang talent Talented kasi komento ni Kamanong. Very talented ang Pangulo. Saan? Sa talking, sa salita, sa speech, sa magandang pananalita. Pero sabi nga ng mga kababayan natin, mga katambay, komento ni Kamanong, magaling lang sa salita. Pero walang gawa. May gawa man, tinatangay pa ng baha. Yung gawa. Kaya nakakalungkot po mga katambay. Kaya dito po sa Kingdom of Jesus Christ, sana po ito. Ito na yung sinasabing tutuldukan na po ito. Sana po matuldukan na ito. At dali na po sa korte. At yung sinasabi ni Atty. Torion na po pwede naman na litisin ang sinasabing patong na ikinaso kay Kibuloy. Korte na po ang magdidesisyon dyan. At nahandyan ang mga abogado, yung mga abogado na mga nag-aakusa o abogado ng gobyerno, nahandyan ang mga abogado ng Kibuloy. Dali na po sa korte yan. Dahil ang pinaniniwalaan din po ng isang dean o profesor na si Atty. Torion, talagang po pwede po sa kanyang kliyente na hindi na pwede nang hindi dumalo ang kanyang kliyente dahil nga doon sa sinasabing nangyari naman sa panahon ni dating Senador Pampilo Lacson, mga katambay. Dahil yung kaso kay Pampilo Lacson, ano po yun? Parang sa pagpatay po yun. Kung hindi nakakamali si Kamanong, di ba? Sa pagpatay ng isang kilalang journalist, I think daser po yata yun. Daser. Pero umubra po sa korte yun. At nanalo. Di ba? Kaya pagdating dito kay Kibuloy, sana, korte naman po ang magdidesisyon yan Isampa nyo ng isampa sa korte lahat ng sinasabi niyong kaso at ito naman malalaman naman po ito ng mga abogado ni Kibuloy kung totoo po lahat ang ebidensya ng sinasabi niyo po mga witness na sila po ang magpapatotoo. Di po ba? Korte rin ang masusunod. Sasabihin din ng korte na hindi po pwede yung sinasabi ni Atty. Torion. Kailangan si Kibuloy ay dumalo gada hearing, di ba? Pag sinabi na po ng korte na dumalo ang Kibuloy, korte na mismo ang nagsabi na hindi po pwede yung sinasabi ni Atty. Torion na kamukha nung ginawa ni dating Senador Pampilo Lacson. Di saka po natin tugisin at hulihin dahil utos na ng korte na nag-hearing na. Pag nag-hearing na, kailangan sabi ng korte, tugisin yan. Di gamitin natin ang puwersa ng NBI. Magagaling po ang ating NBI, hindi po baldado yan. Di ba? Expert po ang mga NBI natin sa ganyan, sa mga panguhuli. Isama na rin natin mga kapulisan. Pero ngayon, hindi pa umuusad ang kaso. Hindi pa nag-hearing. Wala pang hearing. Wala pa tayong balitang hearing na sinasabi ang mainstream media na kinakaso na o nag-hearing na sa korte. Di ba? Sana. At syempre po,
Sana itong tatlong ito magkaroon din po ng bayag. Si Senator Bato, Senator Go at Senator Padilla, magkaroon po sana rin kayo ng bayag. Dahil iniimbestigahan nyo po ang Kingdom of Jesus Christ. Imbestigahan nyo na rin po ang issue po ng droga ng Pangulo at ng Voltes 5. Kausapin nyo na po si Cathy Binag, mga senador. Nagpunta na po kayo dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Puntahan nyo na rin po si Cathy Binag, mga senador. Pagkakataon nyo na po yan, magpakalalaki po kayo. Pagdating po kay Cathy Binag at kay Jonathan Morales, mga wala po kayong yag balls yata. Nasaan po ang inyong yag balls? Puro kayo na lang iniimbestigahan. Mga Duterte, Bato, Go. Puro kayo iniimbestigahan. Ayaw nyo mag-imbestigahan. May karapatan naman kayong mag-imbestiga. Katulad yan, iniimbestigahan nyo kung ano nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ. Pwede naman pala kayo mag-imbestiga. Bakit pagdating kay Cathy Binag at kay Jonathan Morales at kay Maharlika, hindi kayo nag-iimbestiga at hindi man lang nyo name-mention o nababanggit ang pangalan, Senator Go, Senator Bato, Senator Padilla, ni hindi man lang nyo nababanggit ang pangalan ni Cathy Binag? Nasaan po ang bayag nyo? Nagtatanong po si Kamanong, nagtatanong din po ang mga katambay at ang mga kababayan natin. Nagtatanong din po sa inyo, wala po yata kayong bayag, mga senador, pagdating kay Cathy Binag sa pag-iimbestiga po sa Pangulo, sa pamilya ng Pangulo at sa sinasabing mga grupo nito na Voltes 5. Hahangaan kayo ni Katambay Manong, hahangaan kayo ng mga Pilipino pag nagpakalalaki kayo at nagkaroon kayo ng yag balls dito sa pag-iimbestiga sa Pangulo about sa droga. Mismong dating Pangulong Duterte na nagsasabi, saka si Percy Lapid. Si Percy Lapid, matagal nang alam at sinasabi nung siya'y nabubuhay na talagang napakatagal na raw po di umanong gumagamit ng droga ang Pangulong Marcos at ang mga barkada nito. Kilalang kilala ni Percy Lapid. Marami po siyang video. Mapapanood po natin sa social media ang mga recorded video ni Percy Lapid about sa droga issue ng Pangulo at mga barkada nito, mga tambay. Pero nagtataingang kawali po ang tatlong senador, Padilla, Go, De La Rosa, nilalayo rin ang issue, mga katambay. Bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, ano na po nangyari sa isang magiting at napakagaling na general nung panahon po ng drug war ni dating Pangulong Duterte? Hindi po siya natatakot sa mga adik, sa mga drug lord. Pero parang natatakot po yata at walang bayag pagdating sa Pangulo, sa First Lady at sa grupo ng Voltes 5. Nawala na po ang pagiging general, matapang, handang mamatay para sa bayan. Pero pagdating sa usapin ng presidente, walang yag balls ang isang senador. Tatlong senador, walang mga yag balls. Nagtatanong lang po si Kamanong. Iyan po, inumpisahan po ninyo na imbestigahan ang Kingdom of Jesus Christ, ang mga nangyari dyan. Isama nyo na rin po, request po ni Kamanong at ng taong bayan, isama nyo na rin sa investigasyon nyo. Buhay na buhay pa si Cathy Binag at si Jonathan Morales. Malakas na malakas pa. Pwede nyong imbestigahan. Anytime pwede nyong puntahan. Muli po si Katambay Manong, nakikiusap at nakikisuyo po mga kababayan ko na kuligligin po natin ang tatlong senador. Mag-ingay po tayo sa social media dito po sa tatlong senador na imbestigahan din po ang issue ni Cathy Binag at ni Jonathan Morales na ukol o tungkol sa drug issue ng Pangulong Marcos Jr. Kalampagin po natin sila. Malapit na ang halalan. Kailangan umpisahan nila yan nang sila'y bumango at sinasabing wala silang kinikilingan. Wala silang kinikilingan at sila'y naglilingkod para sa taong bayan. Hindi para sa mga politiko, mga katambay. Sa atin sila naglilingkod. Tayo nagpapasweldo sa kanila. Dapat tayo masunod. Gusto natin imbestigahan ang drug issue ng Pangulong Marcos. Komento ni Kamanong.
Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po ng inyong lingkod. Siyempre po sa YouTube at TikTok. Sa muli po, ingatan nawa po mga tambay. Paalam, bye-bye.